Marshall Peak, Kabanata 4425. Ang mga alingawngaw ay isang nakakatakot na bagay. Dahil ang matandang ninuno ang nagbigay ng utos, hindi sila mangangahas na suwayan siya sa kabila ng katotohanang sila ay naguguluhan. Nagalok ang Second Elder na gawin ito at umalis sa koponan bago tumungo sa Golden Rainbow Province. Ang kabilang partido ay maaaring hindi maniwala sa kanila kung ang mensahero ay hindi gaanong mahalaga at dahil ang Great Elder na si Ling Chunkyu ay nawalan ng buhay sa Voidland, ang Second Elder ang pinakaangkop na gawin ang trabahong ito. Matapos tingnan ang direksyon ng pundasyon ng sekta, bumuntong hininga ang Old Ancestor. Kung alam niyang may darating na kalamidad sa Boundless Altar, mas maaga pa sana siyang nakapasok sa 7th Grade Heaven Opening Realm upang mailigtas ang kanilang mana. Gayunpaman, huli na ang lahat. Ang lahat ng tao mula sa Boundless Altar ay wala na ngayon, naiwan lamang ang 12 ng Heaven Opening Realm Masters na kasama ni Yang Kai sa likod sa maluwang na Spirit Province. Hindi pa nila natukoy ang anumang galaw na nagmumula kay Yang Kai mula nang pumunta siya upang makipagkita sa Old Ancestor ng Boundless Altar. Gayunpaman, naramdaman ng 6th Grade Heaven Opening Realm Masters na ito na stable ang kanyang aura, at hindi siya nagpakita ng anumang senyales ng mga pinsala, kaya walang dapat ipag-alala. Naisip nila na maaari silang manirahan sa Boundless Altar sa ngayon dahil ang lugar na ito ay maganda at puno ng world energy. Bagamat wala na ang lahat ng mahahalagang bagay, natural na hindi natitinag ang mga gusali, kaya't nakahanap sila ng ilang matutuluyan habang sila ay naglilinang at matiyagang naghihintay. Pagkalipas ng 2 buwan, isang dagandong ang narinig na nagmumula sa pinakamalalim na bahagi ng Boundless Altar, isang malakas na dagandong na ang buong kalangitan ay yumanig. Napalingon silang lahat sa direksyong iyon. Pinaikit ni Mao Zedong ang kanyang mga mata dahil malinaw niyang nararamdaman ang kagalakan sa puso ni Yang Kai sa pamamagitan ng matunog na dagandong, na para bang ang huli ay nakakuha ng isang uri ng napakalaking kaliwanagan. Higit sa lahat, tila bumuti ang paglilinang ni Yang Kai. Ang paghahayag na iyon ay nagulat kay Mao Zedong. Bilang 6th Grade Heaven Opening Realm Master mismo, alam niya na napakahirap gumawa ng hakbang pasulong sa grado na ito, kaya paano naging posible na si Yang Kai ay lumaki ng malaki sa maikling panahon? Halimaw ba talaga siya? Hindi alam ni Mao Zedong na noong sila ay dumaraan sa buhawi na banal na kakayahan noon, hinikayat ni Yang Kai ang mga wind spirits sa kanyang katawan at pinatay sila, na lubos na nagpakain sa kanyang miniature universe at nagligtas sa kanya sa loob ng 100 taon ng liblib na paglilinang. Nang makilala niya ang Boundless Altar Old Ancestor, kahit na hindi sila nasangkot sa isang buhay at kamatayang labanan, nagpalitan sila ng ilang galaw. Sa kabila ng katotohanan na ginamit ng Old Ancestor ang lahat ng kanyang kapangyarihan, nasugatan pa rin siya ni Yang Kai. Kung hindi ito ang kaso, hindi niya inutusan ang mga disipulo ng Boundless Altar na lumikas. Ang dahilan kung bakit nagpa siya ang Old Ancestor na umatras ay dahil napagtanto niyang hindi siya kalaban ni Yang Kai. Hindi man lang niya nagawang talunin si Yang Kai, para sabihin ang katotohanan na ang huli ay nagdala ng higit pang 6th Grade Heaven Opening Realm Masters kasama niya. Kung ito ay dumating sa isang labanan, lahat ng mula sa Boundless Altar ay mamamatay. Ang katotohanan na siya ay nakaalis na kasama ang kanyang mga alagad ng ligtas ay ang pinakamahusay na posibleng resulta. Nang magpalitan sila ng mga galaw sa oras na iyon, biglang may naintindihan si Yang Kai, kaya naman nagmamadali siyang nagsimulang mag-cultivate sa pag-iisa, at hanggang sa sandaling ito ay natapos siya. Sa katunayan, ang paglilinang ni Yang Kai ay hindi masyadong tumaas, kung tutuusin, kaunting panahon pa lang mula nang umakyat siya sa 6th Grade Heaven Opening Realm, at kasama ng katotohanan na siya ay pinalusog ng world forces na naiwan ng mga namatay na wind spirits, ang kanyang sariling pamana ay lubos na, mayaman. Ang dahilan kung bakit ganito ang naramdaman ni Mao Zedong ay ang 6th grade na aura ni Yang Kai ay naging mas matatag. Nang makitang umalis na si Yang Kai sa lugar kung saan siya nagtanim ng hiwalay, pumunta ang lahat at binati siya. Sect Master, sina Huayong at Shu Modan ay ikinulong ang kanilang mga kamao. Malumanay na tumanggo si Yang Kai at sinulyapan sila bago nagutos. Sirahin ang lugar na ito. Nang matanggap ang utos, lahat sila ay nagsimulang gumamit ng kanilang divine abilities. Ilang 10,000 taon ng pamana ang naipon sa magandang Spirit Province na ito dahil sa paglipas ng millennia, hindi mabilang na Heaven Opening Realm Masters ang pumanaw sa lugar na ito. Matapos ang kanilang pagkamatay, ang kanilang miniature universe ay bumagsak at ang kanilang world forces ay bahagyang hinihigop ng Boundless Altar upang palakasin ang sarili nitong pamana. Ito ay isang kahihiyan upang sirain lamang ito tulad nito. Gayunpaman, dahil si Yang Kai ang nagbigay ng utos, kailangan nilang sumunod.
Hindi naging mahirap na give-in ang isang lugar na walang nagtatanggol. 12 ng Heaven Opening Realm Masters ang nagsanib puwersa at ginawa ang Boundless Altar sa isang basag na Spirit Province sa loob lamang ng 2 oras. Sa deck, si Yang Kai ay nakatayo sa tabi ng Lady Boss habang tahimik nilang pinagmamasdan ang tanawin. Ang Lady Boss ay nanatiling tahimik, at ito ay hindi hanggang sa isang mahabang panahon mamaya na siya ay bumantong hininga. Hindi siya malupit na tao. Bagamat maalab ang ugali niya, hindi pa rin niya matiis na makita ang isang Spirit Province na nawasak dahil lang sa sinumpaan niya noon. Sa oras na iyon, talagang nagalit siya dahil nabalisa si Bai Qi habang umaakyat sa Heaven Opening Realm, na halos mamatay bilang resulta. Iyon ang dahilan kung bakit siya gumawa ng isang pusong demonyong panunumpa laban kina Ling Chunqiu at Qi Jin. Ngayong pinaghihigpitan na siya ng sumpa, kailangan niyang tuparin ito kung gusto niyang makapasok sa 7th grade Heaven Opening Realm. Sa kabutihang palad, ang paraan ng paglutas ni Yang Kai sa isyu ay mapayapa hanggat maaari dahil hindi niya sinaktan ang sinumang inosenteng tao sa proseso, nakatanggap-tanggap. Hindi niya akalain na ang maliit na kamay ng tindahan na pilit niyang dinadala pabalik sa first in sa nakaraan ay magiging isang matagumpay na master. Hindi lamang niya iniligtas siya mula sa Shadowless Cave Heaven, ngunit nagmamay-ari din siya ng Voidland at nagutos ng maraming makapangyarihang cultivator. Kinailangan lamang ni Yang Kai ng ilang dekada upang makamit ang mga bagay na karaniwang aabutin ng iba ng libo-libo o kahit 10,000 taon para magawa. Bumalik si Huayong kasama ang iba pang mga cultivator habang ikinuyom niya ang kanyang kamao at nagulat. Sect Master, Boundless Altar ay nawala ng tuluyan. Tumanggo si Yang Kai. Tara na. Dahil nawasak ang Boundless Altar, ang susunod niyang destinasyon ay ang Golden Rainbow Province. Habang bumibilis ang barko, ito ay naging isang sinag ng pulang ilaw at bumaril patungo sa pinakamalapit na territory gate. Biglang sinabi ng Lady Boss, ang Old Ancestor mula sa Boundless Altar ay maaaring umakyat sa 7th grade bago ngayon. Tumanggo si Yang Kai nang marinig niya iyon, pagkatapos ay sumimangot siya at tumanggo. Sumasang-ayon ako. Kung hindi niya ito itinuro, hindi niya pag-isipan ang isyong ito. Maliwanag sa kanya na ang Old Ancestor ay nasa pinakatuktok ng 6th grade at malapit nang umakyat sa 7th grade Heaven Opening Realm. Kahit na ang Boundless Altar ay isa lamang malaking puwersa ng 2nd class, dapat silang magkaroon ng sapat na mapagkukunan upang suportahan ang pag-akyat ng Old Ancestor dahil sa kanilang mga taon ng pag-iipon. Gayunpaman, ang katotohanan ay ang matanda ay natigil sa tuktok ng 6th grade Heaven Opening Realm sa lahat ng oras na ito. Siguro hindi siya sapat na kumpiyansa. O, baka nawalan siya ng gana na magpatuloy sa pagsusumikap dahil sa kanyang katandaan, kaya hindi siya maglakas loob na subukan ito. Nag-isip si Yang Kai. Ang Old Ancestor ay talagang medyo may edad na, at ang kanyang sigla ay malinaw na bumababa. Wala na siya sa prime years para subukang umakyat sa 7th grade Heaven Opening Realm. Ang pag-akyat mula sa 6th grade hanggang sa 7th grade ay katumbas ng proseso ng muling pagsilang. Kapag nagtagumpay ang tao, ang kanilang lakas ay tataas ng husto. Gayunpaman, isang pagkakamali ang magbubuwis ng kanilang buhay. Walang sino man ang madaling sumubok ng isang pambihirang tagumpay kung hindi sila sapat na kumpiyansa. Maaaring ganoon nga. Ang Lady Boss ay walang tibo na sinabi. Ngunit ang isa pang dahilan ay maaaring hindi siya handang maabot ang 7th grade. Nagtanong ang isang usyosong Yang Kai. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi ba laging naghahangad ang mga cultivator na makamit ang high grade? Dahil kaya naman niya, bakit ayaw niyang isulong ang hakbang na iyon? Sa gilid, nagbago ang ekspresyon ni Mao Zedong habang nakatingin sa Lady Boss at natatakot na nagtanong. Maaaring totoo ang mga chismis. Anong chismis? Nagtataka na tanong ni Yang Kai. Kumunat ang noo ni Mao Zedong. Master, naisip mo na ba kung bakit walang kahit isang high-grade Heaven Opening Realm Master sa lahat ng dakilang puwersa ng 2nd class? Ayon sa mga klasifikasyon ng mga dakilang puwersa sa 3,000 mundo, ang isang mahusay na puwersa na may kahit isang mid-grade Heaven Opening Realm Master ay ituturing na 2nd class, at ang isang mahusay na puwersa na may high-grade Heaven Opening Realm Masters ay theoretically magiging 1st class. Dahil ito ang paraan kung paano inuri ang mga dakilang puwersa, maraming mga dakilang puwersa ng 2nd class ang dapat na maging 1st class sa kalaunan na binigyan ng sapat na oras. Iyon ay dahil pagkatapos ng milenya ng akumulasyon, ang ilang mga tao ay dapat na makapasok sa 7th grade Heaven Opening Realm. Nagbago ang ekspresyon ni Yang Kai habang tumanggo. Mayroon kang punto. Bagamat ang mga dakilang puwersa ng 2nd class ay hindi maihahambing sa Cave Heavens at Paradises sa mga tuntunin ng kanilang mga pamana,
kahit papaano ang ilan sa kanila ay kinailangang makapag-alaga ng mga disipulo na direktang pumasok sa 5th grade Heaven Opening Realm. Halimbawa, si Joey, na ang katawan ay kinuha ng Black Crow Divine Monarch nang makita siya ni Yang Kai sa Blood Monster Cave Heaven, ay nagmula sa isang second-class Great Force, Great Thousand Bloodland. Matapos kunin ng Black Crow Divine Monarch ang kanyang katawan, ginamit niya ito bilang base at umakyat sa 5th grade Heaven Opening Realm. Sa madaling salita, si Joey ay di umano ay nakarating sa 5th grade mismo. Dahil sa sapat na kakayahan at pagkakataon, dapat ay nakaakyat na siya sa 7th grade Heaven Opening Realm balang araw. Kapag nagawa na niya, ang Great Thousand Bloodland ay magiging isang first-class Great Force. Sa paglipas ng panahon, maaari pa itong maging bahagi ng Cave Heavens and Paradises. Sa paglipas ng mga taon, tiyak na hindi lamang si Joey ang pinalaki sa Great Thousand Bloodland. Sa kabuuan ng kanilang kasaysayan, ang Great Thousand Bloodland ay dapat na nagpalaki ng 10,000 mga disipulo, kung saan kahit isang dakot ay dapat na may katulad na kakayahan kay Joey. Gayunpaman, sa huli, ang Great Thousand Bloodland ay nanatiling isang second-class Great Force dahil wala silang kahit isang high-grade Heaven Opening Realm Master. Ang iba pang nangungunang dakilang puwersa ng second class ay dapat na nasa katulad na mga sitwasyon. Nasaan ang mga core disciples na direktang nakarating sa 5th grade Heaven Opening Realm sa mga nakaraang taon? Imposibleng walang nakaakyat sa 7th grade Heaven Opening Realm. Ang mga tanong ay natural na lumitaw nang tingnan nila ang isyu mula sa pananaw na ito. Sinulyapan ng Lady Boss si Mao Zedong at nagtanong, "Anong klaseng chismis ang narinig mo?" Sa isang madilim na ekspresyon, sumagot si Mao Zedong. Upang mapanatili ang kanilang mga katayuan sa 3,000 mundo, ang mga mula sa Cave Heavens at Paradises ay gagawa ng hakbang kapag sinubukan ng sinuman sa labas ng kanilang sariling hanay na maabot ang 7th grade Heaven Opening Realm. Alinman sa kanila ay aalisin ang krisis sa simula o pipilitin ang bagong high-grade Heaven Opening Realm Master na sumali sa kanilang mahusay na puwersa upang mahigpit nilang mapangasiwaan sila. Ang mga ekspresyon ni Huayong at ng iba ay nagbago ng husto nang marinig nila iyon at si Huayong ay sabik na nagtanong, "Seryoso ka ba?" Siya at ang kanyang asawa ay parehong nasa 6th grade Heaven Opening Realm, kaya ilang sandali lang ay sinubukan nilang maabot ang 7th grade. Kung totoo ang mga salita ni Mao Zedong, kailangan nilang mag-isip ng 2 beses tungkol sa pag-abot sa 7th grade Heaven Opening Realm. Kung hindi, ang mga Cave Heaven at Paradise na iyon ay maaaring targetin sila kapag nakamit nila ang isang pag-akyat. Umiling si Mao Zedong, "Isang chismis lang ang narinig ko. Wala akong ideya kung totoo." Kung totoo ang mga chismis, ipapaliwanag nito kung bakit wala kahit isang high-grade Heaven Opening Realm Master sa lahat ng dakilang puwersa ng second class sa buong 3,000 mundo. Hindi dahil sa walang sino man ang may kakayahang umakyat sa 7th grade, ngunit sa halip na kapag sila ay nakalusot, sila ay ibabalik sa Cave Heavens at Paradises upang ilagay sa ilalim ng mahigpit na pangangasiwa. Ang Old Ancestor mula sa Boundless Altar ay tiyak na may mga mapagkukunan upang maabot ang 7th grade Heaven Opening Realm, ngunit hindi pa rin niya ito gustong gawin. Marahil iyon din ang inaalala niya. Bumagsak ang mukha ni Yang Kai nang ipaalala sa kanya ng mga salita ni Mao Zedong ang kanyang sariling karanasan. Siya ay pinuntirya noon dahil sinusubukan niyang direktang umakyat sa 7th grade Heaven Opening Realm. Sa huli, napilitan siyang maging 5th grade Heaven Opening Realm Master. Noon lang siya binitawan ni Tizing at ng iba pa. Ang Cave Heavens and Paradises ay hinding-hindi papayag na siya ay direktang umakyat sa 7th grade Heaven Opening Realm habang pinipigilan siya sa lahat ng paraan. Gayunpaman, ang ideya na pipigilan din nila ang mga cultivator na nakarating sa 7th grade Heaven Opening Realm sa pamamagitan ng mga taon ng akumulasyon ay talagang hindi matitiis. Ang mga chismis ay talagang nakakatakot. Umiling ang Lady Boss nang may walang magawang ngiti. Narinig ko na rin ang gayong mga chismis, at maraming tao ang naniniwalang totoo ang mga ito. Hindi sila. Kumunat ang noo ni Mao Zedong. Siyempre hindi. Ang Lady Boss ay umiling. Bagaman ang Cave Heavens at Paradises ay maaaring maging mapang-api minsan, hindi nila makokontrol ang lahat ng tao sa mundong ito. Sila ay magmumukhang napakaliit kung sila ay makikisali sa gayong mga gawain. Paano magiging tunay na makapangyarihan at iginagalang ang gayong mga taong maikli ang pananaw at makitid ang pag-iisip? Marshall Pick, Kabanata 4426. Talagang dumating siya. Bilang isang shopkeeper ng First Inn, ang Lady Boss ay may maraming koneksyon, at siya ay sanay sa pangangalap ng impormasyon. Bukod dito, ang First Inn ay pag-aari ng isang elder mula sa Zuan Yuan Cave Heaven na nagngangalang si Tukong, kaya nauugnay ito sa nabanggit na Cave Heaven. Sa makatuwid,
tiyak na mas alam niya kaysa sa karamihan ng mga tao ang tungkol sa ganitong uri ng impormasyon. Dahil sinabi niya na hindi ito ang kaso, ito ay dapat na katotohanan. Kahit na ang mga chismis ay hindi totoo, ang dahilan kung bakit ang mga 6th grade Heaven Opening Realm Masters mula sa 2nd class Great Forces ay hindi gustong umakyat sa 7th grade Heaven Opening Realm ay may kinalaman sa Cave Heavens at Paradises. Para sa eksaktong dahilan, ang Lady Boss ay tumahimik, tila ayaw nang magpaalam pa. Si Mauzi at ang iba ay nagpalitan ng mga tingin habang nararamdaman nila na sila ay nasa tenterhooks. Gayunpaman, dahil ang Lady Boss ay hindi gustong magpaliwanag ng anuman, wala sila sa anumang lugar upang pilitin siya. Sa anumang kaso, ang 6th grade Heaven Opening Realm Master sa eksena ay nag-aalala tungkol sa pag-akyat sa 7th grade Heaven Opening Realm sa hinaharap. Iminungkahi ng mga salita ng Lady Boss na maaaring hindi magandang bagay na maabot ang 7th grade Heaven Opening Realm. Ang mga pamana ng mga dakilang puwersa ng 2nd class na iyon ay hindi kasing simple ng tila baga ang kanilang mga pamana ay umabot pa sa loob ng maraming milenya. Kung sila ay nahaharap sa isang krisis na wawasak sa kanilang mga sekta, maaari lamang silang magpakita ng kapangyarihan na hindi maisip sa ilalim ng normal na mga pangyayari. Lumingon ang Lady Boss kay Yang Kai. Bagaman hindi sikat ngayon ang Golden Rainbow Province, mas matagal na silang umiral kaysa sa Boundless Altar. Ilang 10,000 taon na ang nakalilipas, ang Golden Rainbow Province ay may pamana na papalapit sa 72 paraiso. Gayunpaman, dahan-dahan silang tumanggi sa ilang kadahilanan. Nagulat si Yang Kai. Hindi ako makapaniwala na napakalakas ng Golden Rainbow Province noong nakaraan. Kung papalapit sila sa antas ng 72 paraiso sa nakaraan, dapat ay nakapagtaas sila ng maraming high-grade Heaven Opening Realm Masters. Pag naabot ng isang tao ang high-grade Heaven Opening Realm, madali silang mabubuhay ng ilang 10,000 taon. Hindi tiyak kung ano ang nangyari sa Golden Rainbow Province na humantong sa kanilang pagbagsak, ngunit ngayon, maging ang dating Lord ng Golden Rainbow Province, si Chi Jin, ay nasa 5th grade Heaven Opening Realm lamang. Sa sinabi nito, ang nangyari sa Boundless Altar ay dapat magsilbing babala kay Yang Kai. Ang kanyang pakikipagtagpo sa Boundless Altar ay nagpaunawa sa kanya na ang matagal ng dakilang puwersang ito ay maaaring may ilang nakatagong kapangyarihan, kaya't hindi siya dapat magpabeya. Kung hindi, siya ay tiyak na magdusa ng isang pag-urong. Nakangiting sinabi ng Lady Boss. Ang mga dakilang puwersang ito ay dapat magkaroon ng kaunting puhunan upang makamit ang katayuan sa 3,000 mundo. Ang Golden Rainbow Province at Boundless Altar ang mga epitome ng gayong dakilang puwersa. Hindi ka dapat maging walang ingat kapag ginagawa mo ang iyong negosyo sa labas ng mundo. Huwag mong apihin ang alinmang 2nd class na dakilang puwersa kung gusto mo, dahil ang ilan sa kanila ay maaaring nagtatago ng high-grade Heaven Opening Realm Masters. Isang gulat na tanong ni Yang Kai. Kung ang dakilang puwersa ng 2nd class ay may high-grade Heaven Opening Realm Master, hindi ba ito magiging 1st class? Umiling ang Lady Boss. Hindi ito gumagana sa ganoong paraan. Kapag binanggit ng mga tao ang mga dakilang puwersa ng 1st class, ang pinag-uusapan nila ay ang Cave Heavens at Paradises. Ang mga nasa ilalim ng Cave Heavens at Paradises ay hindi maituturing na 1st class. Isang tame time na Yang Kai ang nagsabi. Nakuha ko. Tumingin siya sa direksyon ng Golden Rainbow Province at inisip kung gaano karami ang pamana nila. Ang barko ay nagpatuloy sa pagsulong. Si Yang Kai ay dati nang nakapunta sa Golden Rainbow Territory, nang si Bai Chi ay aakyat na sa 5th grade Heaven Opening Realm. Dinala siya at ni Bai Chi ng Lady Boss sa Great Territory na ito at sa lugar na ito sila kinubkob ni Na Chi Jin, Ling Chun-kyu, at ng iba pa. Si Bai Chi ay nabalisa sa kanyang pambihirang tagumpay at halos mawalan ng buhay bilang resulta. Ang dahilan kung bakit dinala ng Lady Boss si Yang Kai sa lugar na iyon ay upang hayaan siyang obserbahan ang proseso ng pag-akyat sa Heaven Opening Realm upang makakuha siya ng ilang karanasan mula rito. Sa oras na iyon, na-condensed lang niya ang kanyang Wood and Fire Element powers, ngunit ngayon ay isa na siyang 6th grade Heaven Opening Master. Ang mga bagay ay nagbago ng malaki kahit na hindi nagtagal. Nahaharap sa pagkubkob ng mga Heaven Opening Realm Masters na iyon, si Yang Kai, isang Emperor Realm Cultivator noon, ay walang nagawa. Sa huli, kinailangan niyang gamitin ang isa sa mga gininto ang balahibo ni Mie Meng para pumatay ng 4th grade Heaven Opening Realm Master, kaya naibsan ang ilang pasanin ng Lady Boss. Ngayon na siya ay isang 6th grade Heaven Opening Realm Master gayunpaman, ang isang 4th grade Heaven Opening Realm Master ay hindi naiiba sa isang langgam sa kanyang mga mata.
Bagamat ang Golden Rainbow Province ay parang isang third-class Great Force, ito ay second-class sa katotohanan. Kaya lang, matagal na silang nag-iral kaya ayaw nilang mag-abala sa pagpapalit ng kanilang pangalan. Walang alinlangan na ang Golden Rainbow Province ang namumuno sa Golden Rainbow Territory. Tulad ng katayuan ng Voidland sa Void Territory, ang Golden Rainbow Province ay namamahala sa higit sa 10 third-class Great Forces at 12-dosenang Universe World na may iba't ibang laki sa Great Territory na ito. Mayroong malawak na Spirit Province na umaaligid sa kawalan, at ang natural na tanawin nito ay kasing ganda ng isang painting. Mayroong ilang mga magaan na hadlang sa paligid ng Spirit Province na sumasalamin sa tanawin sa paligid ng kawalan, at sa harap ng bawat liwanag na hadlang ay nakatayo ang isang disipulo ng Golden Rainbow Province na matamang nakatingin sa labas, na tila may hinihintay sila. Biglang lumitaw ang isang barko sa harap mismo ng isang light barrier habang ang barko ay umaandar patungo sa Golden Rainbow Province. Ang alagad na responsable sa pagbabantay sa light barrier ay umayos at nagsagawa ng iba't ibang hand seal habang ang refleksyon ng light barrier ay lumaki sa kanyang mga mata. Hindi nagtagal, malinaw na nakita niya ang mga figure sa deck. Matapos makita ang hitsura ng isang partikular na lalaki, sumigaw ang disipulo. Talagang dumating siya. Noon lang, si Yang Kai, na nakatayo sa deck, ay lumingon sa isang direksyon at bumuntong hininga bago itinulak ang kanyang palad. Ang lakas ng palad ay tila nagawang gumalaw ng oras at espasyo sa katahimikan. Ang liwanag na harang sa harap ng Golden Rainbow Province na sumasalamin sa barko ay nasira sa isang iglap. Ang Heaven Opening Realm Master, na nagbabantay sa light barrier, ay pinaalis na parang tinamaan ng kidlat. Nagspray siya ng isang subo ng dugo, saka nahihirapang tumayo. Napalitan ng takot ang ekspresyon niya. Ang Void Spying Secret Technique ay isang paraan na ginamit ng mga taga-Golden Rainbow Province para subaybayan ang kanilang paligid. Ito ay dapat na tahimik, at imposibleng matukoy. Gayunpaman, napansin ng kabilang partido ang kanyang pagmamasid at sinaktan pa siya sa pamamagitan ng pagtulak ng kanyang palad mula sa malayo. Dapat tandaan na aabutin pa ang barko ng 2 o higit pang oras bago ito makarating sa Golden Rainbow Province. Ang tao sa barko ay malinaw na napakalakas dahil naipadala niya ang lakas ng kanyang palad sa napakalawak na distansya. Dahil sa paglilinang ng alagad, malamang na marupok siya tulad ng langgam sa harap ng taong iyon. Hindi naman siya nangangahas na magpabi, agad siyang nagpadala ng mensahe sa mga nakatataas. Sa deck, ibinaba ni Yang Kai ang kanyang tingin at napaisip. Mukhang sinusubaybayan nila ang paligid mula sa bawat anggulo ng Golden Rainbow Province. May binabantayan ba sila? Pakiramdam niya ay may mali, ngunit hindi niya magawang ilagay ang kanyang daliri dito. Sa isang tiyak na spirit peak sa Golden Rainbow Province, ang bagong pinuno na si Chang Chi-shui ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata habang may kumislap na kislap sa kanyang mga tingin, pagkatapos ay sinabi niya. Narito ang taong iyon. Ang mismong kaligtasan ng Golden Rainbow Province ay nakasalalay sa ating lahat. Mga kapatid, sana ay makiisa kayo sa akin upang palayasin ang ating mga kaaway. Ang dating pinuno ng Golden Rainbow Province ay si Chi Jin. Gayunpaman, tulad ni Ling Chunqiu, pinatay siya sa Voidland. Dahil patay na siya, ang mga taga Golden Rainbow Province ay kailangang pumili ng bagong pinuno. Tulad ni Chi Jin, si Chang Chi-shui ay isa ring 5th grade Heaven Opening Realm Master, isa sa natitirang 3 sa Golden Rainbow Province. Habang nagsasalita si Chang Chi-shui, 2 ungol ng pagsang-ayon ang nagmula sa kawalan. Mga kaliwat ka ng Protector, sumama ka sa akin para batiin ang ating mga bisita. Si Chang Chi-shui ay bumangon mula sa kinauupuan niya at pagkatapos ay 2 sinag ng liwanag ang bumaril mula sa 2 magkaibang taluktok at tumayo sa likuran niya. Sila ang 2 Protector ng Golden Rainbow Province na parehong 5th grade Heaven Opening Realm Masters. Lahat ng 3 5th grade Heaven Opening Realm Masters ng Golden Rainbow Province ay naroroon, na nagpakita kung gaano nila kataas ang pagtingin sa mga bisita na ito. Sa pagsasalita nito, hindi naman daw basta-basta na lang nila ang mga bisita. Mga 1 buwan na ang nakalipas, ang Second Elder ng Boundless Altar ay hindi inaasahang dumating upang bisitahin sila. Sa pag-iisip na ang kabilang partido ay maaaring may ilang seryosong bagay na pag-uusapan, personal siyang binati ni Chang Chi-shui. Pagkatapos, narinig niya ang isang piraso ng kakilakilabot na balita mula sa Second Elder. Nawasak ang Boundless Altar, at ang libu-libong alagad nito ay wala ng tirahan. Ang masama pa, malamang ang susunod na Golden Rainbow Province. Nagulat si Chang Chi-shui, ngunit sa ilang pagsisiyasat, nalaman niya na gawa iyon ni Yang Kai ng Voidland. Ang dating pinuno na si Chi Jin ay sumunod sa Union Master of Heavenly Sword Union, Kung Fang,
upang salakayin ang Voidland. Alam ng lahat sa Golden Rainbow Province ang katotohanan iyon. Sa huli, napatay si Chi Jin sa labanan, kasama ang lahat ng mga disipulo at elder na sumama sa kanya. Walang gaanong 5th grade Heaven Opening Realm Masters sa Golden Rainbow Province sa simula, at si Chi Jin ang pinakamalakas sa kanila, ngunit siya ay pinatay ng walang awa. Masasabing ang labanan ay nagdulot ng napakalaking pagkatalo sa Golden Rainbow Province. Kamakailan, sila ay nananatili sa Golden Rainbow Territory. Sa katunayan, naisip nilang ipaghiganti ang pagkamatay ng dating pinuno. Hindi alintana kung ano ang sama ng loob sa pagitan ni Chi Jin at Voidland o kung sino ang mali, ang mga mula sa Golden Rainbow Province ay hindi maaaring magpanggap na walang nangyari mula nang mapatay ang kanilang pinuno. Gayunpaman, maaari lamang silang manahimik dahil hindi sila sapat na makapangyarihan upang maghiganti. Hindi sumagi sa kanilang isipan na ang mga mula sa Voidland ay magiging walang humpay na maglunsad ng pag-atake sa Boundless Altar at pilitin ang lahat ng miyembro nito na tumakas. Ayon sa Second Elder ng Boundless Altar, halos 70 katao lang ang dinala ni Yang Kai, sa kabila noon, lahat sila ay nasa Heaven Opening Realm, at mayroong 6 o 7 6th grade Heaven Opening Realm Masters. Talagang nakakatakot ang ganoong lineup. Nang marinig ang mga salita ng Second Elder, naramdaman ni Chang Chi-shui ang paglubog ng kanyang puso habang ang lamig ay bumalot sa kanyang buong katawan. Mayroon lamang 3 5th grade Heaven Opening Realm Masters sa Golden Rainbow Province, ngunit nahaharap sila ngayon sa 7 6th grade Heaven Opening Realm Masters. Paano sila mabubuhay? Ang dalawang partido ay hindi kahit na sa parehong antas. Kapag ang kanilang mga kaaway ay kumatok sa kanilang pintuan, ang Golden Rainbow Province ay madaling mawawasak. Matapos ihayag ng Second Elder mula sa Boundless Altar ang impormasyon sa kanila, nagmamadali siyang umalis. Sa kabilang banda, naramdaman ni Chang Chi-shui at ng iba pang Elder ng Golden Rainbow Province na sila ay nasa mga pin at karayom. Kung totoo ang sinabi ng Second Elder, hinding-hindi pa babayaan ni Yang Kai ang Golden Rainbow Province. Ilang sandali lang ay nakarating na siya sa kanilang sect. Wala sa kanila ang makabuo ng anumang solusyon dahil sa harap ng ganap na kapangyarihan, lahat ng mga Pukana ay walang kabuluhan. Sa huli, nagpasya silang iulat ang bagay sa kanilang Old Ancestor, na matagal nang naglilinang sa pag-iisa, upang siya ay makapagdesisyon. Ang Old Ancestor ay isang kataas-taasang nilalang sa Golden Rainbow Province. Gayunpaman, dahil halos 3,000 taon na siyang naglilinang sa pag-iisa, maliban sa isang maliit na bilang ng mga elder, karamihan ay hindi alam na siya ay umiiral. Nakilala ni Chang Chi-shui ang Old Ancestor isang beses noong siya ay Emperor Realm Jr. sa nakaraan, at hindi na siya nakita mula noon. Hindi siya sigurado kung buhay pa ang Old Ancestor o hindi. Gayunpaman, bago pumasok ang matandang ninuno noon, siya ay isa ng 6th grade Heaven Opening Realm Master. Lumipas ang 3,000 taon, kaya malamang na malapit na siya sa 7th grade Heaven Opening Realm. Dahil sa kanyang paglilinang, maaari niyang pilitin ang mga mula sa Voidland pabalik. Si Chang Chi-shui ay bumisita sa Old Ancestor, na nasa restricted area ng Golden Rainbow Province. Gayunpaman, hindi niya ito nakilala at nakakausap lamang siya mula sa malayo. Nang marinig ang kanyang ulat, sinabihan siya ng Old Ancestor na umalis. Bago iyon, tiniyak niya kay Chang Chi-shui na magiging maayos ang kanilang sekta. Sisiguraduhin niya na ang kanilang mga kaaway ay hindi aalis ng buhay kung mayroon silang lakas ng loob na lumitaw. Natahimik si Chang Chi-shui sa kanyang pag-iisip nang makatanggap siya ng ganoong mga kasiguruhan habang iniisip niya na ang Old Ancestor ay maaaring umakyat sa 7th grade. Kung hindi sana sinabi ng matandang ninuno ang ganoong bagay. Dapat pansinin na maraming 6th grade Heaven Opening Realm Master mula sa Voidland ang darating, kaya maliban na lang kung mayroong 7th grade Heaven Opening Realm Master sa paligid, magiging imposible para sa kanila na maitaboy ang kaaway. Martial Peak, Kabanata 4,427. Naghahanap ng hustisya. Sa isang napakagandang Spirit Peak ay nakatayo si Chang Chi-shui habang nakatingin sa malayo. Hindi nagtagal, isang barko mula sa kawalan ang dumating sa kanyang paningin habang ang barko ay umaandar patungo sa kanya. Nandito na sila. Siya ay sumigaw at itinaas ang kanyang kamay. Simulan ang array. Nang matanggap ang utos, ang mga cultivator ng Golden Rainbow Province, na mahusay na naghanda, ay nag-activate ng Grand Array habang ang mga layer ng Light Barrier ay lumiwanag sa paligid ng Spirit Province. Sa isang kisap mata, 8 hadlang ang nabuo. Ang Golden Rainbow Province ay mas matagal nang umiral kaysa sa Boundless Altar, at sa rurok ng kanilang kapangyarihan, papalapit na sila sa lakas ng 72 paraiso.
Bagamat marami sa mga nangungunang cultivator ang nawala mula noong sila ay bumagsak, mayroon pa rin silang makabuluhang pamana na nabuo sa loob ng maraming taon. Ang kanilang lakas ay ipinakita sa Grand Array na kaka-activate pa lang. Ang mga layer ng light barrier ay tila napakatibay habang napapalibutan ang Golden Rainbow Province. Para bang nakayanan nila ang pinakamarahas na bagyo sa mundo. Ang lakas ng pamana ng isang dakilang puwersa ay kitang-kita sa dalawang aspeto. Ang isa sa kanila ay ang kapangyarihan ng kanilang Grand Array. Kung mas sapat ang kanilang pamana, mas magiging malakas ang Grand Array. Pangalawa, ito ang suportang makukuha ng kanilang mga disipulo kapag umakyat sa Heaven Opening Realm. Ang Heaven Opening Realm Masters ng bawat dakilang puwersa, kung maaari, ay babalik sa kanilang sekta bago ang kanilang itinakda na oras ng kamatayan. Pagkatapos nilang mamatay, ang kanilang miniature universe ay babagsak, at ang kanilang world force ay bahagyang mag-assimilate sa sekta, kung saan ang kanilang pamana ay napalakas. Ang miniature universe ng isang cultivator ay puno ng mga bakas ng kanilang Grand Dao, ang asensya ng kanilang buong Martial Dao. Ang ganitong uri ng Dao Essence ay tatagos din sa lugar sa tabi ng kanilang world force at mananatili sa sect. Kung ang sinumang mga disipulo sa hinaharap ay makakaunawa sa parehong uri ng Grand Dao gaya ng kanilang mga ninuno, makakakuha sila ng bahagi ng pamana na ito at mapapalaki ang kanilang mga pagkakataong umakyat sa Heaven Opening Realm. Para sa dalawang kadahilanang ito, ang anumang dakilang puwersa sa mundo ay labis na nag-aalala tungkol sa akumulasyon ng pamana sa kanilang sariling headquarters. Ang pamana ng Golden Rainbow Province ay talagang hindi pangkaraniwang dahil ito ay natipon at binuo sa loob ng 10,000 taon. Bagamat ang Grand Array ay hindi kasing aliw ng 9 heavenly layers ng Voidland, sa mga tuntunin ng purong defensive strength ay katumbas ito ng, kung hindi man mas mahusay kaysa, sa huli. Pagkatapos ng lahat, ito ay lamang ng isang maikling panahon mula sa Voidland ay itinatag. Ang hinalinhan, ang Seven Wonders Land, ay isa ring dakilang puwersa ng second class, ngunit ito ay nasa pinakamainam na average sa mga puwersa ng second class. Kahit na ang pamana nito ay naipon sa loob ng maraming taon, hindi ito maihahambing sa Golden Rainbow Province. Kapag ang pamana ng Voidland ay naging mas sapat pagkatapos ng libo-libo hanggang 10,000 taon, ang kapangyarihan ng 9 heavenly layers ay makabuluhang lalakas. Sa makatuwid, sa kabila ng pag-alam na ang tungkol sa 7th 6th grade Heaven Opening Realm Masters at 12 ng mga Masters sa ibaba ng 6th grade mula sa Voidland ay dumating na, may kumpiyansa pa rin si Chang Chi-shui na palayasin sila. Bukod sa pangako ng Old Ancestor, nasa kanya pa rin ang Grand Array ng Golden Rainbow Province. Maaaring wala silang Heaven Opening Realm Masters na kasing dami ng mga mula sa Voidland, ngunit mayroon silang kapangyarihang lumaban dahil nasa lugar ang Grand Array. Sa deck ng barko, si Yang Kai ay tahimik na nakatingin sa Spirit Province, na pinoprotektahan ng isang kumikinang na Grand Array, at bamantong hininga. Kaya't hinihintay nila tayo. Kanina, pakiramdam niya ay may kakaiba nang mapansin niyang binabantayan ng mga taga Golden Rainbow Province ang paligid habang iniisip niya kung sino ang mga taong pinag-iingat nila. Hanggang sa sandaling ito ay nalaman niyang ang mga taga Golden Rainbow Province ay nagbabantay sa kanya at sa kanyang mga kasama. Paano nalaman ng mga mula sa Golden Rainbow Province na darating si Yang Kai, kaya pinapayagan silang maghanda ng maaga? Ang tanging paliwanag ay may dumating mula sa Boundless Altar para balaan sila. Ngumuso si Yang Kai. Sa tingin ba nila ay magiging ligtas sila sa pagtatago sa likod ng kanilang Grand Array? Walang muwang. Ang 9 heavenly layers ng Voidland ay hindi nakapagtiyaga ng matagal nang kinubkob sila noon, lalo pa ang Grand Array ng Golden Rainbow Province. Sa oras na iyon, ang 100 Sects Alliance ay tila maraming tao sa kanilang panig, ngunit kakaunti lamang ang mga nangungunang masters sa kanila. Ang Heaven Opening Realm Masters sa likod ni Yang Kai ay mas malakas sa karaniwan kaysa sa mga mula sa alyansa. Sa isang sandali, narating ng barko ang isang lugar na hindi kalayuan sa Grand Array ng Golden Rainbow Province. Sa ibabaw ng deck, tumingin si Yang Kai sa Grand Array at nakita niya na ang natural na tanawin sa Spirit Province ay kasing ganda ng isang painting. Mayroon nga silang hindi pangkaraniwang pamana. Sa pinakamataas na Spirit Peak ay nakatayo ang tatlong figure habang tahimik silang nakatingin sa direksyon ni Yang Kai. Maskulado at disenteng lalaki ang nasa harapan. Nang magtama ang kanilang mga mata, sumigaw ang lalaking ito. Sino ka? Yang Kai ng Voidland. Sumagot si Yang Kai at sinulyapan siya. Sino ka? Chang Chi-shui ng Golden Rainbow Province. Sumagot ang lalaki sa harapan bago nagtanong. Bakit ka pumunta dito sa Golden Rainbow Province, Kuya Yang? Tumingin sa kanya si Yang Kai at sinabing.
Ang dating pinuno ng Golden Rainbow Province, si Chi Jin, ay sumalakay sa Voidland ng walang dahilan. Nandito ang haring ito upang humingi ng hustisya mula sa iyong marangal na sekta. Sumimangot si Chang Chishui. Anong klaseng hustisya ang hinahanap mo, Brother Yang? Ngumiti si Yang Kai sa kanya. Isang mata sa mata at ngipin sa ngipin. Dahil sinubukan ninyong lahat na lipulin ang aking sekta noon, narito ako upang ibalik ang pabor sa kabutihan. Bumagsak ang mukha ni Chang Chishui habang siya ay sumisigaw. Huwag kang magyabang ng walang kahihiyan, Brother Yang. Sa tingin mo ba mahina kami? Bagamat mahina na kami ngayon, hindi ibig sabihin na maaari mo kaming apihin ayon sa gusto mo. Sinaktan ka ni Chi Jin, at sarili niya lang ang dapat sisihin na pinatay siya sa Voidland. Nang malaman namin ang bagay na ito, pinahintulutan naming ibagsak ang bagay at wala kaming intensyon na ipaghiganti siya. Gayunpaman, kung sino man ang manggahas na salakayin ng aming sekta, kaming lahat mula sa Golden Rainbow Province ay lalaban sa iyo hanggang sa aming kamatayan. Tinitigan siya ni Yang Kai at sinabing, ang dahilan kung bakit naparito ang haring ito ay para sirain ang iyong sekta, ngunit hindi ako interesado sa hindi kinakailangang pagpatay. Gayunpaman, kung maglakas loob kang lumaban, maraming inosente ang hindi makikita ang pagsikat ng araw bukas, kaya't mangyaring mag-isip ng 2 beses. Umungol si Chang Chishui. Wala sa mga disipulo mula sa Golden Rainbow Province ang duwag. Kung talagang nag-aalala ka tungkol sa potensyal na pagkawala ng mga inosenteng buhay, umalis ka na, at ang sama ng loob sa pagitan natin ay maituturing na naayos na. Gayunpaman, kung mananatili kang matigas ang ulo, ikaw ang haantong sa isang kakilakilabot na kalagayan. Inihayag ni Yang Kai ang kanyang mga pangil. Mukhang determinado kang lumaban hanggang kamatayan. Sa tingin mo ba ay mapipigilan ng iyong Grand Array ang haring ito? Well, kailangan mong subukan upang malaman. Tumanggaw si Yang Kai. Kung gayon, pagbibigyan ko ang iyong kahilingan. Sana manatiling matigas ang ulo mo hanggang sa huli. Huwag kang umiyak sa sakit habang ikaw ay mamatay mamaya. Pagkatapos, itinaas ni Yang Kai ang kanyang kamay at ibinaba iyon habang malamig na nagutos. Patayin. Ang mga cultivator sa kubyerta ay naghihintay sa sandaling ito. Dati, handa silang patunayan ang kanilang halaga sa Boundless Altar. Dahil nagpasya silang sumali sa Voidland, kailangan nilang patunayan kay Yang Kai na sila ay mahalaga sa sect. Sa kasamaang palad, walang anumang salungatan sa Boundless Altar dahil nagawa ni Yang Kai na ayusin ang isyo ng hindi kumitil ng anumang buhay. Dahil dito, wala sa kanila ang nagkaroon ng pagkakataon na ipakita ang kanilang mga kakayahan. Tiyak, inaasahan nilang manatiling matigas ang ulo ng mga taga Golden Rainbow Province. Kasunod ng utos ni Yang Kai, ang 12 ng Heaven Opening Realm Masters sa barko ay naging mga sinag ng liwanag at bumulusok. Sa sumunod na sandali, hindi mabilang na divine abilities ang tumama sa Grand Array ng Golden Rainbow Province, na naging sanhi ng pagkislap ng mga light barrier habang kumakalat ang mga alon sa ibabaw nito. Talagang nakakatakot ang tanawin. Sa Spirit Peak, namutla si Chang Chishui nang maramdaman niya ang pagbabago-bago ng enerhiya na nagmumula sa kanyang mga kaaway. Tama ang sinabi ng Second Elder mula sa Boundless Altar na mayroong 7 6th Grade Heaven Opening Realm Masters sa Voidland, na nagdulot ng inggit kay Chang Chishui. Ang Golden Rainbow Province ay mayroon lamang isang 6th Grade Heaven Opening Realm Master. Ang Old Ancestor na naglilinang sa pag-iisa sa loob ng 3,000 taon. Sa kabilang banda, ang mga mula sa Voidland ay madaling makapag-deploy ng 7 6th Grade Heaven Opening Realm Masters. Ang parehong partido ay hindi pantay na naitugma sa lahat. Sa kabutihang palad, mayroon silang Grand Array sa lugar. Kung ang mga pag-ataking ito ay talagang tumama sa Spirit Province, wala sa kanila ang makakatakas sa kanilang mga kaaway. Marami sa kanila ang nasugatan o napatay dahil sa pagtatangkang lumaban. Tuloy-tuloy na narinig ang malalakas na boom habang dumarating ang marahas na pag-atake sa Grand Array, na naging sanhi ng panginginig ng buong Golden Rainbow Province. Namumula ang mga alagad habang takot silang tumangala sa langit. Ang mga disipulo na namamahala sa Grand Array ay galit na ibinubuhos ang kanilang lakas dito upang mapanatili itong gumana. Alam nilang lahat na kapag nasira ang Grand Array, sila ay papatayin ng walang awa. Sa pamamagitan lamang ng pagpapanatiling tumatakbo ang Grand Array, maaari nilang pag-asa na palayasin ang mga kalaban. Gayunpaman, hindi alintana kung gaano katibay ang depensa, hindi ito maaaring makatiis ng patuloy na pagbomba ng mga pag-atake. Noon, pagkatapos na ayusin ni Grandmaster Wu Liang ang 9 Heavenly Layers, ipinasa niya ang Array Jade kay Yang Kai at sinabi sa kanya na ang Array ay sapat na solid para matiis ang mga pag-atake ng 10 mid-grade Heaven Opening Realm Masters sa loob ng ilang araw.
Ang mid-grade Heaven Opening Realm Masters na sinasabi niya ay dapat nasa 6th grade, mas mababa lang sa 7th grade. Sa katunayan, noong sinalakay ng 100 Sects Alliance ang Voidland, ang 9 Heavenly Layers ay talagang hindi nagtagal. Hindi dahil mali ang mga kalkulasyon ni Grandmaster Wu Liang. Sa halip, ito ay dahil wala silang sapat na supply ng enerhiya. Sa isa pang tala, may intensyon si Yang Kai na akitin ang mga kaaway sa sekta, kaya sinadya niyang buksan ang Grand Array. Kung kahit na ang 9 Heavenly Layers ay hindi matatalo, walang paraan na ang Grand Array ng Golden Rainbow Province ay maaaring tumagal din ng mahabang panahon. Sa loob lamang ng quarter hour, nasira ang una sa 8 light barrier, na nagdulot ng kaguluhan sa Golden Rainbow Province habang nangangamba ang mga disipulo. Ang napakaraming divine abilities ay patuloy na namumulaklak habang ang Heaven Opening Realm Masters sa panig ni Yang Kai ay walang reserbasyon pagdating sa paghahagis ng kanilang mga pag-atake. Si Chang Chi Shui ay nababalisa habang patuloy na nakatingin sa direksyon kung saan nililinang ang Old Ancestor. Sa bilis na ito, aabutin lamang ng kalahating araw bago masira ang Grand Array ng Golden Rainbow Province. Kung hindi pa nagpakita ang matandang ninuno noon, hindi nila mapipigilan ang mga mabangis na taong ito ng mag-isa, na kasing ganda ng pagsuko at pagkamatay. Gayunpaman, sa kabila ng katotohanan na ang Grand Array ay nasa ilalim ng pag-atake, walang paggalaw ang mararamdaman na nagmumula sa lugar ng Old Ancestor. Hindi nalaman ni Chang Chi Shui ang intensyon ng Old Ancestor, ni wala siyang ideya tungkol sa kung ano ang hinihintay nito. Pakiramdam niya ay nakatayo siya sa mga pin at karayom. Wala siyang ibang magawa kundi himukin ang mga disipulo na panatilihing tumatakbo ang Grand Array. Pagkaraan ng isa pang quarter na oras, ang pangalawang layer ng light barrier ay naghiwalay, na sinundan ng ikatlo at ang ikaapat na layer ng light barrier. Nang makitang isang hadlang na lang ang natitira, nagpa siya si Chang Chi Shui na huminto sa pagtatanggol ng walang pasubali at nagutos. Baguhin ang array. Nang matanggap ang utos, ang mga disipulo, na namamahala sa Grand Array, ay nag-activate ng kanilang mga kapangyarihan upang gumawa ng pagbabago sa hanay. Sa isang iglap, umihip ang hangin at tumaas ang tubig. Ang buong Golden Rainbow Province ay biglang nabalot ng makapal na patong ng ambon, na nagpapahintulot na walang makakita dito. Isang kislap ang sumilay sa mga mata ni Yang Kai habang siya ay ngumuso. Maglakas loob ka bang magpakita ng ganitong klaseng pandaraya sa harap ng haring ito? Sumama ka sa akin. Pagkatapos niyang magsalita, pinangunahan ni Yang Kai ang daan at umaban, na sinundan ng 12 ng mga tao na hindi nagtagal ay nawala sa ambon. Martial Peak, Kabanata 4428. Li Luo Shui. Hindi sila makakita ng malinaw sa ambon, at maging ang kanilang mga divine senses ay lubhang pinaghihigpitan. Isa pa, tila may malaking panganib na nakakubli sa ambon, naghihintay na sumabog. Biglang narinig ang mga dumadagandong na tunog habang umaalog ang puwersang nanginginig sa mundo. Ang puwersa ay higit na nalampasan ang 5th grade Heaven Opening Realm at umabot sa 6th grade sa sukat. Maliban sa Old Ancestor na matagal nang nag-iisa, ang Golden Rainbow Province ay walang 6th grade Heaven Opening Realm Masters. Ang dahilan kung bakit nila nagawa ang gayong pag-atake ay dahil ginamit nila ang Grand Array. Narinig ang mga bulalas habang ang ilan sa mga cultivator mula sa Voidland, na nasa loob ng ambon, ay tinamaan. Ang ilan sa low-grade Heaven Opening Realm Masters ay agad na pinatay dahil sa kapabayaan. Habang namumulaklak ang kapangyarihan ng Grand Array, nagpakita si Yang Kai ng isang solemne na ekspresyon at inilabas ang kanyang divine sense. Sa susunod na sandali, ang kanyang ekspresyon ay nagbago ng husto habang siya ay sumigaw. May ilang kakaibang nilalang sa ambon. Mag-ingat ka. Nakikita niya na maraming maliliit na insekto ang nagtatago sa ambon na hindi nakikita ng mata. Habang sila ay walang pag-aalinlangan, ang mga insektong ito ay sumilip sa kanilang mga katawan sa pamamagitan ng mga pores at nagsimulang maubos ang kanilang blood essence. Habang nagsasalita si Yang Kai, pinalakas niya ang kanyang Golden Crow True Fire. Sa isang iglap, ang isang layer ng itim na apoy ay nagsimulang mag-alab sa paligid ng kanyang figure na parabang siya ay naging bola ng apoy, na nagliliwanag sa isang radius na 1,000 metro sa kanyang paligid. Patuloy na naririnig ang mga kaluskos habang sinusunog ng Golden Crow True Fire ang maliliit na insekto sa ambon. Lumipad pasulong si Yang Kai, at saan man siya magpunta, agad na napatay ang mga insekto. Gayunpaman, dahil sa ang katunayan na ang kanyang divine sense ay pinaghihigpitan, hindi niya nalaman ang kinaroroonan ng mga kaaway. Kasabay nito, kailangan niyang mag-ingat na hindi sinasadyang masaktan ang kanyang mga kasama, kaya ang kanyang mga galaw ay medyo pinaghihigpitan.
Hanggang sa sandaling ito ay natikman niya kung ano ang pinagdaanan ng 100 Sects Alliance nang pumasok sila sa bewildering array ng 9 Heavenly Layers, at ito ay tiyak na kakilakilabot. Bagamat ang Grand Array ng Golden Rainbow Province ay hindi kasing gulo ng 9 Heavenly Layers, mayroon talagang ilang pagkakatulad. Ang isang malaking puwersa ng second class tulad ng Golden Rainbow Province ay nagawang itakwil ang makapangyarihang mga sakop ni Yang Kai gamit ang kanilang naipong pamana. Sa buong 3,000 mundo, karaniwang bawat dakilang puwersa ay may sariling Grand Array. Ngayon, napagtanto ni Yang Kai kung siya ay padalos-dalos na nagpasya na salakayin ang isang sect's headquarters, maaari pa rin siyang magdusay kahit na may malaking agwat sa kapangyarihan sa pagitan ng magkabilang partido. Ang dahilan kung bakit madali niyang naibagsak ang Boundless Altar kanina ay dahil hindi sila handa sa mangyayari sa kanila. Bago pa nila ma-activate ang kanilang Grand Array, nalagpasan na ito ni Yang Kai at nakapasok sa sect. Kung ang Boundless Altar ay naghanda ng maaga at na-activate ang kanilang Grand Array, magkakaroon ng matinding labanan. Patuloy na naririnig ang mga dagandong habang mas maraming tao ang sumisigaw, at hindi tiyak kung ang mga kaaway o ang mga nasasakupan ni Yang Kai ang sumisigaw. Nagalit si Yang Kai dahil dumating siya kasama ang isang malaking grupo ng Heaven Opening Realm Masters sa isang kahangahangang paraan. Kung hindi man lang niya nagawang ibagsak ang Golden Rainbow Province, magiging katatawanan siya sa hinaharap. Habang naiyuyugyug niya ang kanyang anyo, narinig ang pagko ng Golden Crow. Isang dakilang araw ang tumalon sa langit mula sa kanyang likuran na may 3 paa na kakaibang ibon na tila lumilipad sa loob nito. Sa isang iglap, isang nakasisilaw na araw ang tumambay sa itaas ng kalangitan ng Golden Rainbow Province. Gaano man kakapal ang ambon, hindi nito napigilan ang sikat ng araw. Sa ilalim ng nakakapasong sikat ng araw, ang ambon ay agad na sumangga, at ang maliliit na insektong nakatago sa loob ay napatay lahat. Ang Golden Crow casts the sun ay isang divine manifestation na naintindihan ni Yang Kai na napakalakas. Upang hindi sinasadyang masaktan ang kanyang mga kasama, hindi niya lubos na naisaaktibo ang kapangyarihan nito. Sa makatuwid, naging maingat siya sa paggamit nito. Sa kabila noon, matapos mawala ang ambon, marami sa kanyang mga nasasakupan ang nakitang namumula ang mukha, at ang balat na nakalantad sa hangin ay natatakpan ng mga paltos. Ang mga mahihinang cultivator ay mas naapektuhan habang ang mga cultivator sa 4th grade Heaven Opening Realm at pataas ay hindi gaanong naapektuhan. Nang mawala ang ambon, nakita nila ng malinaw ang kanilang mga kaaway. Tiyak, si Mao Zedong at ang iba pa, na medyo bigo na, ay hindi palalampasan ang pagkakataong ito at agad na sinisingil patungo sa nakalantad na array nodes. Hindi nagtagal, narinig ng mga tao ang hiyawan habang ang mga disipulo ng Golden Rainbow Province, na namamahala sa array nodes, ay ganap na walang kapangyarihan na pigilan si Mao Zedong at ang iba pa at direktang pinatay. Sa loob lamang ng 10 paghinga ng oras, ang Grand Array ng Golden Rainbow Province ay ganap na nawasak. Sa pangunahing spirit peak, si Chang Chi-shui ay nanginginig sa takot na tila siya ay tinamaan ng kidlat. Pinagmasdan niya ang mga alagad na pinatay, ngunit wala siyang magawa para tulungan sila. Napabuntong hininga siya, iniisip na masisira ang Golden Rainbow Province sa araw na ito kapag hindi pa rin lilito ang matandang ninuno. Samantala, binawi ni Yang Kai ang Golden Crow casting sun habang malamig niyang tinitigan si Chang Chi-shui, ang kanyang mga mata ay puno ng pagpatay na layunin. Nang hindi ginagalaw ang kanyang figure, itinaas niya ang kanyang kamay at itinulak ang kanyang palad patungo kay Chang Chi-shui. Binigyan niya ng pagkakataon ang kabilang partido. Kung ang mga taga-Golden Rainbow Province ay sumuko sa paglaban tulad ng ginawa ng mga mula sa Boundless Altar, hindi siya magdedesisyon na patayin sila ng walang awa. Dahil napakatigas pa rin nila, sila lang ang dapat sisihin. Nahaharap sa panggigipit mula sa isang 6th grade Heaven Opening Realm Master, napilitan si Chang Chi-shui na ibaba ang kanyang figure nang maramdaman niya ang aura ng kamatayan na bomb-alot sa kanya. Sa sandaling iyon, biglang ipinikit ni Yang Kai ang kanyang mga mata at itinaas ang kanyang kamao sa halip habang ipinatawag niya ang kanyang Asher Dragon Spear pagkatapos ay itinulak ito palabas. Bago pa man umabot ang sibat kay Chang Chi-shui, isang payat na kamay ang biglang lumitaw sa harapan niya na parang multo. Ang mga daliri ay nakakunot, pagkatapos ay walang pakialam na pamitik sa sibat ng 3 beses. Isang napakalaking puwersa ang sumabog at naramdaman ni Yang Kai na parang bumagsak ang isang bundok sa kanyang sibat. Halos mawalan siya ng hawak sa kanyang sandata nang manginig ang kanyang figure at umaatres. Namutla na rin ang mukha niya. Kasabay nito, napansin ito ni Mao Zedong at ng iba pa at tumingin sa direksyon kung saan lumitaw ang payat na kamay. May lumabas na babae na may maselang kilay at mahabang buhok na nakasabit sa balikat.
Ang kulay ube niyang damit na may sinturon sa baywang ay nalilipad sa hangin. Mukha siyang mga 28 taong gulang, na siyang prime age para sa isang babae. Matangkad ang kanyang mga taluktok at balingkinitan ang kanyang baywang. Kung nakatagpo sila ng ganoong babae sa ibang lugar, akala nila ay isang dalagang kakadating lang. Gayunpaman, sa kasalukuyan, ang babaeng ito ay nagpapalabas ng aura na hindi maaaring pansinin ng sinuman. Iyon ang aura ng isang high-grade Heaven Opening Realm Master. Pinaikit ni Yang Kai ang kanyang mga mata. Isang 7th grade Heaven Opening Realm Master. Maliban sa isang 7th grade Heaven Opening Realm Master, walang sinuman ang madaling makaiwas sa kanyang pag-atake, at pinatunayan ng aura ng babae ang kanyang punto. Walang duda na siya ay isang bagong advanced na 7th grade Heaven Opening Realm Master. Dati nang dumaan si Yang Kai sa ganoong yugto. Pagkatapos niyang umakyat sa 5th grade Heaven Opening Realm, hindi niya napigilan ang kanyang aura dahil hindi pa tumatag ang kanyang cultivation. Ang dalagang ito ay nasa parehong sitwasyon. Si Mao Zedong at ang iba ay nagpakita ng mga mataimtim na ekspresyon habang sila ay nagpapalitan ng mga tingin na hindi makapaniwala. Hindi maisip na ang Golden Rainbow Province ay may 7th grade Heaven Opening Realm Master sa kanila. Hindi sila maniniwala kung hindi nila ito nakita ng sarili nilang mga mata. Sa sandaling iyon, naramdaman nilang lumubog ang kanilang mga puso. Bagamat malinaw na siya ay isang bagong na-promote na 7th grade, isa pa rin siyang high-grade Heaven Opening Realm Master. Ang high-grade at mid-grade ay dalawang ganap na magkaibang kaharian. Masasabing ang agwat sa pagitan nila ay parang pagkakaiba ng langit at lupa. Sa kabilang banda, si Chang Chi-shui ay nakatakas lamang mula sa pintuan ng kamatayan nang siya ay nahulog sa isang masilaw na estado sa isang sandali. Pagkatapos, nawalan siya ng ulirat at nanlaki ang mga mata bago bumagsak ang isang tuhod. Sa isang nasasabik na ekspresyon, sinabi niya, 37th Sect Master ng Golden Rainbow Province, Chang Chi-shui, binabati si Martial Ancestor Li. Ang taong nasa harapan niya ay ang Old Ancestor na si Li Luoshui, na nagsimulang magtanim ng hiwalay 3,000 taon na ang nakalilipas. Napatulala ang mga alagad ng Golden Rainbow Province. Noong una ay wala silang ideya kung sino ang dalagang ito, ngunit nang marinig ang mga salita ng Sect Master, nagulat sila nang malaman na siya ang kanilang Old Ancestor. Hindi sumagi sa kanilang isipan na ang Golden Rainbow Province ay may napakalakas na guro. Sa sandaling iyon, lahat sila ay nasigla habang sila ay lumuhad at sumigaw. Pagbati, Martial Ancestor. Palihim na sinuri ng maraming lalaki ang babae at naisip na hindi lamang nakakaakit ang Old Ancestor, ngunit mayroon din itong nakalalasing na figure. Hindi nila maiwasang humanga sa kanya, sa pag-aakalang maaari silang mamatay ng walang pagsisisi kung talagang interesado sa kanila ang gayong babae. Nang hindi man lang ibinaling ang kanyang ulo, inilibot ni Li Luoshui ang kanyang tingin sa paligid at pinagmasdan ang paligid, pagkatapos ay bumuntong hininga. Hindi ako makapaniwala na napakahina na ang Golden Rainbow Province. Humingi ng paumanhin ang isang nahihiyang Chang Chi-shui. Paumanhin sa pagdismaya sa'yo, Martial Ancestor. Wala talaga akong silbi. Ngumisi si Li Luoshui. Talagang walang silbi kayong lahat. Hindi niyo lang nilustay ang pamana ng ating mga ninuno, ngunit hindi mo rin maitaboy ang mga kaaway sa ating mga tarangkahan. Nakakahiya. Si Chang Chi-shui ay nababalot ng malamig na pawis habang halos madapa siya sa pagkakadapa. Kahit na ang Old Ancestor ay mukhang isang matamis na batang babae, malinaw na wala siyang pag-aalinlangan tungkol sa mabangis na pagsaway sa kanila. Sa tingin ko hindi ko masisisi ang lahat sa iyo. Bumangon ka, sagot ni Li Luoshui. Oo. Sagot ni Chang Chi-shui bago dahan-daang tumayo. Habang nagtatago siya sa likod ni Li Luoshui, tumingin siya sa direksyon ni Yang Kai habang ang sama ng loob ay sumilay sa kanyang mga mata, pagkatapos ay nagulat siya. Martial Ancestor, ang mga taong ito ang nagsisikap na sirain ang ating sect. Sumulyap si Li Luoshui kay Yang Kai, pagkatapos ay sinabi. 7 6th grade Heaven Opening Realm Masters at 15 5th grade Heaven Opening Realm Masters. Hindi katakataka na hindi mo sila mapipigilan. Tinitigan ni Yang Kai ang dalaga at nagtanong. Ano ang pangalan mo? Walang imot na sumagot si Li Luoshui. Anong punto ang pagpapahayag ng pangalan ng reyna na ito sa isang patay na tao? Nang marinig iyon, natuwa si Yang Kai. Napakamayabang mo, di ba? Sa tingin mo ba ay siguradong matatalo mo kami dahil lang ikaw ay isang 7th grade Heaven Opening Realm Master? Sumagot si Li Luoshui. Hindi ba? Hindi mo mauunawaan ang pagkakaiba ng 7th grade at ng 6th grade Heaven Opening Realm hanggat hindi mo ito nararanasan. Nagtanong si Yang Kai. Sa paghusga sa iyong aura, nakaakyat ka na sa 7th grade.
Iniisip ko kung gaano karaming lakas ang maaari mong gamitin. Napabuntong hininga si Li Luoshui habang kumakabog ang kanyang dibdib. Lahat kayo ay nakatakdang mamatay dahil pinilit ninyo akong umakyat sa 7th grade. Kung ayaw mong magdusa, magpakamatay ka na. Kapag kumilos na ang reyna na ito, ipapalimos kita sa kamatayan. Walang kahihiyang pagmamayabang. Sumigaw si Yang Kai at itinutok ang kanyang sibat. Hindi pa ako nakapatay ng 7th grade Heaven Opening Realm Master dati. Susubukan ko yata ngayon. Sinaman siya ng malamig na tingin ni Li Luoshui. Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo ako ng taong kasing ingat mo. Tama na kalokohan. Tikman mo ang aking sibat. Sumigaw si Yang Kai at itinulak ang kanyang sandata. Wala siyang reserbasyon habang ibinuhos niya ang lahat ng lakas niya sa sibat. Isang dumadagandong na dragon roar ang umalangaw-ngaw sa kalangitan. Isang nakakasilaw na liwanag ang kumikinang mula sa dulo ng Asher Dragon Spear at nang pumutok ang Dragon Pressure, tila nabuhay ang isang Great Dragon habang inilalabas nito ang mga pangil at itinaas ang mga kuko nito. Sa sandaling iyon, ang buong mundo ay tila namutla habang ang sibat ay naging tanging bagay na kumikinang ng maliwanag.